So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal. No? So, ang video ito ay mula kay Historiador. So, meron itong pamagat na karma. China nagulat sa parusa ng US at Canada. Itigil na raw di kaya. Nako, nag-ano na para tamin. So, bago natin simulan, Historiador, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Karma. China nagulat sa parusa ng US at Canada. Itigil na raw, di kaya. Ngayon, nagmamakaawa na kayo. Kayo naman yung sobrang aggressive, tapos kayo kapag ka nagantihan, iiyak kayo, ang galing din. So again, Historiador Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Ulit from zero. Karma is real. Yun. Ang ganti ng mga bansa laban sa China ay dumating na. Ngayon, ang China ay tila nagmamakaawa na para itigil ang mga sanctions na ipinataw sa kanila ng Amerika at Canada. Nagmamakaawa na. Buti nga sa inyo. Mamakaawa at hirap na raw ang Beijing kung paano malulusutan ang ganitong kabigat na parusa. Yan. Hindi lamang yan ang problema ng China ngayon. Ano pa? Meron pa ba? Grabe. Wala. Ang Malaysia, tila nagpasya na ring umaksyon sa rehiyon at handang makipagpatayan sa China. Hindi raw yuyuko ang Malaysia sa China. Dumagdag. Pareha din tong mga Apple Cups eh. So, sana, sige, kayo muna. Magbardagulan muna kayo din kung sino mang mananalo sa inyo. Tsaka nyo iharap sa amin. tapang ng Pilipinas eh. Pa ang Australia at Japan. Bantay sarado na ang China. Yan. Nagpahayag ito ng kanilang pagkakaisa sa pagsuporta sa Pilipinas at sa pagtutol sa mga agresibong pagkilos ng China sa Yun. West Philippine Sea. So yun, thank you sa Australia at sa Japan, solid. God bless, God bless. Mga kahistoryador, hindi inaasahan ng China na mangyayari ito sa kanila. Ano nga ba ang mga sanctions o parusa na ito at bakit hindi ito kayang lusutan ng China? Yun. May kasabihan nga tayo na ang mga mapang-abuso ay kinakarma sa huli. Tama. At ito na nga ang nangyayari sa China. Tila nagmamakaawa na sila at humihiling na itigil ang mga parusa na ipinataw sa kanila dahil sa kanilang patuloy na agresibong aksyon sa rehiyon, partikular diba? sa West Philippine Sea. Tapos sila pa ngayon itong magpapabiktim dyan, guys. Tapos syempre, i-gaslight na naman nila yung ibang bansa. Oh, wag nyo namang seryosoin to. Problema namin to sa Pilipinas. Wag nyo pakialaman yung natin. Wag kayong mag-sanction dyan. Yan ang paki mo. I-close kami sa sa mga bansang yan eh. Concern sila sa amin eh. Ngayon, kung ayaw mo talaga magkaroon ng sanction, edi sumunod ka rin sa gusto nila. Wag mo kaming galawin. Ganun lang ka-basic, di ba? Kapag kami magrereklamo, hindi nyo pinapansin. Tapos kapag kayo magrereklamo, may pa-gaslight pa kayo. May pa-awa effect pa kayo. May pasumbat-sumbat pa kayo. Dami nyong alam Isa-isahin natin ang mga parusang ito. Kamakailan lang, nanawagan ang Beijing sa US na alisin ang lahat ng sanctions sa mga kalakal ng China, lalo na sa mga produkto nito. Nagmamakaawa at hirap na raw ang Beijing kung paano malulusutan ang ganitong kabigat na parusa. Buti nga. Alam naman natin na mahalaga para sa mga Chinese ang pakikipagkalakalan at investment na nagmumula sa mga produktong gawa nila na ini-import pa ng mga dayuhang bansa. Kaya napakalaking dagok para sa kanila na patawan ng karagdagang buwis ang mga ganitong produkto. Yun. Ang O, diba? Tapos ngayon, ang lalakas pa ng loob ninyo na hamakin kami. Yan karma. So, sino ba dito yung natutuwa? Grabe, sasama na nating tao siguro kapag ganyan, Pero I think okay lang din naman yun, men, kasi yung mga produkto naman nila, wala namang ka-quality. Diba? Madaling masira. Yun, hilingan ng Chinese Commerce Ministry ay nauna sa inaasahan.
dahil sa pag-anunsyo ng White House na magtataas nga sila ng mga singil sa mga dekuryenteng sasakyan at iba pang mga produkto. Amerika Ang pala. anunsyo ay 2 beses na naantala. Subalit, kamakailan lamang matapos ang pagbisita ni US National Security Advisor na si Jake Sullivan sa Beijing upang makipagkita sa matataas na opisyal ng China kabilang ang pinunong si Xi Jinping, ibinalita niya ang anunsyo ng Amerika. Halos manlumo ang mga opisyal ng China sa narinig at tila nagmamakaawa pa na huwag itong ituloy ng Amerika. Alam Kayo lang pwedeng magmakaawa ha. kasi nilang lulubog talaga sila kapag ipinatupad ito ng Estados Unidos. Ang mga taripa na ipinataw ng US at iba pang mga bansa ay talagang makakaapekto sa ekonomiya ng China. Bakit? Tulad ng pagbaba ng JP Morgan sa mga stock ng China sa harap ng mga tensyon bago ang halalan sa US sa Nobyembre. Nako. Ang epekto ng mga taripa sa sektor ng baterya ng China ay malaki. Ang mga benta nito sa US ay maaring bumaba ng halos kalahating porsyento. Nako. Kalahating porsyento. So ayun na guys. Tapos sasabihin dito ng mga Filipino pro-China na wala daw silbi yan or wala lang daw use yung Amerika. Kita nyo? So sobrang powerful nila. Kaya nilang gipitin yung China. 'Di ba? Kaya nilang gipitin yung mga ng maltrato sa atin. Tapos ngayon, pinapaano nyo pa yung Amerika. Ibuti nga yan para maramdaman din nila na kung ano yung yung feeling ng inaabuso. Though yung sa Amerika naman, hindi naman yun totally talaga pang-aabuso. Leksyon lang siya ba? Leksyon ng Amerika sa China. Ang Washington ay gumawa ng malaking pondo sa pamamagitan ng Inflation Reduction Act para palakasin ang domestic production nito ng mga baterya. Okay. Dahil rito, magiging mahirap na para sa China na ilabas ang kanilang mga debateryang gawa dahil magkakaroon na rin ang US ng kaparehas na mga produkto. Kaya ang mga taripa ay makikita bilang preventive measures. Actually, karma lang din or same-same lang din sa kanila kasi halimbawa ganyan, yung baterya doon nila hindi na makakapasok sa US kasi yung US nagbabalak na sila, nagagawa na lang din sila ng kanila. Ano ba yung ginagawa ng China guys? Yung mga American brands guys, hindi pinapapasok sa China. 'Di ba? Yung YouTube, walang YouTube sa China. Iba yung website nila doon. Yung Facebook, iba din yung Facebook nila doon. I think Weibo ata yung pangalan ng Facebook nila. 'Di ba? Kapag ka sila, okay lang. Pero kapag ka ibang bansa yung gumawa sa kanila, nag-iiyak sila. 'Di ba sobrang unfair? So dapat lang talaga na i-sanction sila eh. Tuloy. Ang protektahan ang isang umuusbong na malinis na tech na industriya at matiyak na mayroong domestic demand sa buong mundo at hindi lamang sa China nagmumula. Yan. Kaya naman noong Huwebes, nagbigay ng pahayag ang Ministry of Commerce ng China na naglalayong makiusap na itigil na ang parusa ng Estados Unidos. Partikular ang mga karagdagang taripa sa mga kalakal mula sa China. Ang tagapagsalita nila na si He Yongtian ay nagbigay ng tugon sa mga tanong mula sa media ukol sa pagkakaantala ng US sa anunsyo ng mga desisyon tungkol sa mga taripa sa ilalim ng Section 301. Pero ano nga ba itong Section 301 mga kahistoryador? Ano yan? Ang Section 301 ng Trade Act ng 1974 ay nagbibigay kapangyarihan sa US Trade Representative na magpatupad ng mga taripa bilang tugon sa mga gawain ng ibang bansa na itinuturing na hindi makatarungan o labag sa mga kasunduan sa kalakalan. Sa kabila ng mga layunin ng US na protektahan ang sarili nitong mga interes, nagdesisyon ang World Trade Organization na ang mga taripa na ito ay labag sa mga panuntunan ng WTO. Okay. Ayon kay Hay, ang mga hakbang na ito ng US ay nagiging sanhi lamang ng mas malalim na pagkakamali at hindi Malalim na pagkakamali. No, 'di ba? Pati US inuogag. Pati US na hindi nga nila kaya, 'di ba? Special elected usapang mga trade or whatsoever. Tapos ngayon binabantaan pa rin nila. Kung malaking pagkakamali naman pala, edi turuan nyo agad ng leksyon. Huwag nyo nang tinatakot-takot pa.
subukan niyo yung US. 'Di ba? Puro lang salita na pag malaking pagkakamali yan, hindi nakakabuti. Para sa inyo, hindi nakakabuti. nakabubuti sa pandaigdigang kalakalan. Pero diyan nagkakamali ang China dahil kahit ang Canada ay nagpataw na rin ng mataas na taripa para sa mga produktong gawa sa China. Ang lakas ng trip, 'di ba, ng pandaigdigang kalakalan daw. Tapos hindi sila nagpapapasok ng mga produkto ng ibang bansa sa kanila. Sila lang yung puro nagpapasok sa ibang bansa. 'Di ba? Baga, matapos maglabas ang Amerika ng ganitong anunsyo, tila sunod-sunod na bansa na ang gumagawa at gagaya sa ganitong sanctions. Ngiting Tiyak, tagumpay. kung magpapatuloy ito, ay mabilis na babagsak ang ekonomiya ng China. Nako po. Alam naman kasi natin na maraming produkto na gawa ng China ay tinatangkilik ng maraming consumer sa mundo dahil Especially sa sa pagiging Pilipinas. cheap at abot kaya na presyo. Subalit, dahil sa batas na ito, maaaring mabawasan o baka nga mabura pa ang mga produktong ito kung magpapatuloy ang parusa ng Amerika at Canada. Nako. Pero tila matigas pa rin ang China at gumagawa ng counterplan para rito. Ayon sa Tigas-tigasan lang yan. balita mula sa Yahoo Finance, sa kabila ng mga parusa sa pag-export na ipinatupad ng Estados Unidos, ang mga advanced na AI chips ng Nvidia ay patuloy na nakapasok sa mga merkado ng China na ibinebenta sa mas murang presyo. Ang mga diskarteng ito ay nagmumula sa PMGA chips na ibinebenta sa black market na nagmumula naman sa pagpupuslit at iba pang mga iligal na pamamaraan. O, 'di ba? Ang Ang galing. mga kumpanya ng China ay patuloy na naglalagay ng malaking halaga sa kanilang mga ambisyon sa AI kahit na may mga parusa sa pag-export. 'Di ba? Ang lakas pang pasukin yung AI. Akala mo naman talaga may mga quality sila, 'di ba? Kapal. Ang mga mas malalaking kumpanya ng China tulad ng Alibaba at Tencent ay nagbabayad ng mas mataas na presyo para sa mga chips dahil sa kanilang mas mahigpit na pagsunod sa mga regulasyon. Ang mga kumpanyang ito ay patuloy na namumuhunan ng malaki sa pagbuo ng AI na nagpapakita ng kanilang determinasyon na manatiling malakas sa pandaigdigang merkado. Mga kahistoryador, noong Biyernes, isang mahalagang hakbang ang isinigawa ng China nang magsumiti ito ng kahilingan sa Canada para sa mga konsultasyon sa World Trade Organization. May pahiling-hiling ka pa sa Canada. Sira ka. Yung Canada, kaibigan namin yan eh. Ang hakbang na ito ay nag-ugat mula sa desisyon ng Ottawa na ipataw ang mga karagdagang taripa sa mga electric vehicles at mga produktong bakal at aluminum na gawa sa China. Ayon sa Ministry of Commerce ng China, ang mga taripang ito ay naglalaman ng 100% na taripa sa mga electric vehicles at 25% na taripa sa mga bakal at aluminum. Sa kanilang pahayag, binigyang diin ng MOFCOM na ang mga hakbang na ito ng Canada ay labag sa mga patakaran ng WTO. Itinuro nila na ang unilateral na pagkilos na ito ay hindi lamang nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa kalakalan, kundi nagdudulot din ng malawakang pagkagambala sa pandaigdigang supply chain. Subalit, ang Canada naman ay tila walang pakialam sa ginawa ng China at sinabing makatwiran ang kanilang desisyon. Ngayon, ramdam na nila. Ramdam na nila yung meron silang ipinaglalaban pero hindi lang pinapansin. 'Di ba? Ramdam nila yon. Ramdam na nila ngayon. Mas worse yung sa atin kasi meron tayong mga dokumento pero sila yung naghahari-harian. Ngayon, yung tipong at least sila makaramdam man lang sila ng 'di ba na tawag diyan, try nilang i-appeal pero i-reject lang ng i-reject. 'Di ba? Isa lang ang dito buti nga sa inyo. Balit, handa pa rin daw silang makipag-usap kung sakaling makikinig ang China sa kanilang mga kahilingan. Hala, Walang binanggit kung ano ang mga ito pero tiyak ay hindi ito papabor sa China.
Malamang. Kaya naman, galit ang China sa desisyon ng Canada na magpataw ng karagdagang taripa sa mga dekuryenteng sasakyang gawa ng China at iba pang mga produkto. Naniniwala ang China na ang mga taripang ito ay hindi patas at magkakaroon ng negatibong epekto sa mga kumpanyang Chino. Para sa inyo lang naman pala eh. E di, problema nyo na yun. Ang lalakas ng mga amats nyo. Sinabi ng China na gagawa sila ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang mga interes, kabilang ang posibleng pagsampa ng kaso sa World Trade Organization. Di ba? Diyan sila magaling. Puro personal interest lang talaga. Tapos ngayon, ang kapal guys, biruin nyo guys ha. Pati itong World Trade Organization, na karapatan naman sana ng US at ng Canada, magsasampa pa sila ng kaso. 'Di ba? Ibang klase din mag-isip. Grabe na talaga yung pagkagahaman ng bansang to, men. Biruin nyo, pati yung WPS na meron tayong mga dokumento, proof na sa atin yan, kinukuha pa rin nila. Dito pa kaya sa World Trade Organization. Pero at least na lang guys, kasi yung China, hindi na nila namamalayan ba na gumagawa na sila ng napakaraming kalaban. Tignan lang natin talaga ngayon, isinunod nila yung US at yung Canada naman. 'Di ba? Good luck na lang talaga sa kanila, men. Naniniwala sila na ang Canada ay malamang na matalo sa kaso dahil ang mga taripa ay hindi makatwiran. O wag niyo na kaming idaan sa matalo sa kaso kasi kahit na manalo yung Canada sa kaso, iiyak pa rin kayo. Same sa nangyari sa Pilipinas, diyan sa WPS. 'Di ba? Kami yung nanalo, pero anong pinagagawa nyo? Hindi nyo naman pinanindigan eh. Ito yung napaka-unfair sa China guys, kasi ganyan, irereklamo nila, kakasuhan nila sa World Trade Organization. Ngayon, kapag nanalo sila, iiyak sila. Hindi nila tatanggapin yung desisyon kasi hindi makatarungan. Kapag nanalo yung mga yan, wala. Parang aano pa sila na mas sobrang lakas ng loob nila. Kami yung tama. Respetuhin nyo yung desisyon. May paganyan-ganyan yan. Pero kapag matalo yan, hindi. Kami yung nasa tama. Unfair yung desisyon. Diba? Unfair. Sobrang unfair, diba? Binanggit din ng China na ang mga produktong Chino ay isang mahalagang bahagi ng pagsisikap ng Canada na labanan ang climate change. Ang pagpataw ng mga taripa ay magdudulot ng pagtaas ng presyo para sa mga ordinaryong mamimili sa Canada. Sa kabilang banda, tila nadagdagan na naman ng kalaban itong China sa katapuhan ng Malaysia. Sa isang matapang na hakbang, ipinahayag ng punong ministro ng Malaysia na si Anwar Ibrahim na hindi sila magpapatalo sa mga kahilingan ng China na itigil ang kanilang paggalugad ng langis at gas sa South China Sea. Actually, di ko rin gusto yung sa Malaysia. Inis na inis din ako dyan. So sana, sila muna yung magbardagulans ngayon. 'Di ba? Saka na tayo i-eksena kung meron ng resulta sa kanilang dalawa. Kita-kits na lang sa finals or sa semis. Hindi kami yuyuko. Ang matatag na sabi ni Mr. Ibrahim na nagpapahayag ng determinasyon ng Malaysia na mapanatili ang kanilang mga karapatan sa kanilang sariling teritoryo. Pero ang kina-proud ko sa Malaysia guys, kasi tinitindigan talaga nila. Biruin nyo, nag-aano na sila ng langis, 'di ba? Kahit na ginaganyan sila ng China. So sana sa Pilipinas ganun din Kasi men, isipin nyo na lang ha. If ever, 'di ba, tinindigan ngayon ng Malaysia. If ever naging matagumpay yung Malaysia, na kahit na grabe yung pagbabanta ng China sa kanila, pero tuloy-tuloy lang din sila sa pinagkagagawa nila. Lugi tayo sa Malaysia, lugi tayo sa China. 'Di ba? So sana talaga hindi tayo basta-bastang nagpapadala sa takot, men. Yun lang naman eh. Ayan ng Pilipinas. Pumapalag rin itong Malaysia, kagaya ng Vietnam, at talagang hindi nagpapabuli sa China. Ang matapang na pagpapahayag ni Mr. Ibrahim ay nagmula sa isang tala ng protesta na ipinadala ng China sa Malaysian Embassy sa Beijing noong Pebrero. Sa tala, inakusahan ng China ang Malaysia na lumalabag sa kanilang teritoryo. Ngunit
nanindigan si Mr. Ibrahim na ang mga aktibidad nila ay sakop pa rin ng kanilang teritoryo. Diba? Kaya naman, nananawagan siya na itigil na ng China ang kahibangan nito sa pagsasabing sakop pa rin nila ang isang karagatan kahit naman napakalayo nito sa kanilang mainland. Grabe. Ang matatag na paninindigan ng Malaysia ay nagpapakita ng kanilang pagnanais na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa paggalugad ng langis at gas sa South China Sea. Ang advantage lang talaga sa Malaysia, is sobrang layo na kasi talaga sila sa China eh. 'Di ba? So mas grabe yung palag-palag talaga nila. Mas grabe talaga yung confident nila. So sana ganun din yung sa Pilipinas, ano. Ang ano lang talaga, kapag kapasok sa 200 nautical mile, bakit matatakot tayo, 'di ba? It's just ngayon kasi tayo lang talaga yung napupuruhan kasi tayo yung mas malapit sa China eh. Pero magagawa naman ng paraan yan, I think. Samantala, ang mga aksyon ng China ay nagpapakita ng kanilang matinding pagnanais na kontrolin ang karagatan na nagdudulot ng alitan sa iba't ibang mga bansa. Okay. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa South China Sea, muling nagpadala ang China ng tala ng protesta sa Malaysia na nagpapahayag ng kanilang galit sa mga aktibidad ng paggalugad ng langis at gas ng Malaysia na malapit sa Sarawak, Borneo. Di ba? Puro lang pagpapadala ng galit yung China pero hindi pinapansin ng Malaysia. At the same time, patuloy sila pa sa pag-aano ng oil at gas. Yan yung pinakamasarap na pagtindig. 'Di ba? Tumitindig ka pero yung trabaho mo, tuloy-tuloy lang. 'Di ba? Ayon sa tala, inaakusahan ng China ang Malaysia ng paglabag sa kanilang teritoryo na batay sa controversial na 10-dash line na ginagamit ng China upang igiit ang kanilang mga claim sa halos buong South China Sea. Grabe din At talaga tulad yan. ng sinabi ko mga kahistoryador, ang Malaysia ay hindi katulad ng Pilipinas. Ay mas gusto ang diplomatikong solusyon at bihirang magkaroon ng publiko na paghaharap sa China. Ito ay marahil dahil sa malakas na ugnayang pang-ekonomiya ng Malaysia sa China. Ngunit, ang patuloy na pag-iit ng China sa kanilang mga claim sa South China Sea ay nagpapalala ng tensyon at nagbabanta sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Tama. Kasabay nito, nangako ang Japan at Australia na patuloy na susuportahan ang Philippine Coast Guard sa harap ng lumalalang sitwasyon sa South China Sea. Yun. Kung Maraming thank you Japan at Australia. Ano? saan nakikita nila ang mga pagsisikap ng China na gawing normal ang mga mapanganib na aksyon laban sa Pilipinas. Sa isang magkasanib na pahayag noong Huwebes, September 5, ipinaabot ng mga Ministry of Defense at mga ministro ng ugnayang panlabas ng Japan at Australia ang kanilang pagkabahala sa mga mapanganib at mapilit na hakbang ng China. Binibigyang diin nila ang kahalagahan ng pagsunod sa mga patakaran na nakabatay sa batas sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang pahayag na ito ay nagmula matapos ang isang 2+2 ministerial na pulong na ginanap sa parehong araw, kung saan nakipagpulong ang mga ministro ng depensa at panlabas ng Australia, sina Richard Marles at Penny Wong sa kanilang mga katapat na Hapones, sina Ministro ng Depensa Kihara Minoru at Ministrong Panlabas Himikawa Yoku. Sa pulong, tinalakay ng 4 na ministro ang bilateral na relasyon ng Australia at Japan at nagbahagi ng mga alalahanin ukol sa rehiyon, kabilang ang kamakailang mga agresibong hakbang ng China sa Pilipinas. Ayon sa kanila, ang mga Diba? Pasalamat na lang talaga tayo kasi yung ibang bansa concerned din sa atin. So, mas lalo pa natin yung paiigtingin at palalakasin. Ano? So, sana yung namamahala sa atin dyan ay huwag tayo makinig doon sa mga Pilipino pro-China, especially doon kay Madam Castro na itigil daw yung mga exercises na yan. Grabe mag-isip. aksyon ng China ay nagaganap ng may mataas na dalas sa mga pinagtatalunang karagatan na nagdudulot ng panganib sa seguridad ng rehiyon. Ang Australia at Japan ay nagpahayag ng kanilang pagkakaisa sa pagsuporta sa Pilipinas Yun, at nice, sa nice. pagtutol sa mga agresibong pagkilos ng China sa South China Sea. Ang dalawang bansa ay nagkasundo na palakasin ang kanilang pakikipagtulungan sa seguridad sa rehiyon.
na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag at paglibad sa rehiyon. Binanggit ng Australia at Japan ang kanilang suporta sa 2016 Arbitral Tribunal Award na nagpapatibay na ang desisyon ay legal na nagbubuklod sa mga partido sa alitan. Yun. Ang pagkilala sa desisyon na ito ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na mapanatili ang mga prinsipyo ng internasyonal na batas at tumutol sa mga pagsisikap ng China na baguhin ang status quo sa rehiyon. Ang pakikipagtulungan ng Australia at Japan ay isang malinaw na mensahe sa China na hindi sila nag-iisa sa kanilang pagtutol sa mga aksyon ng China. O, di ba? Ay, nako. Salamat na lang talaga, men. Kahit nasabihin na maliit lang tayo na bansa, ano. At meron ng mga ganitong bansa ba na, I don't know kung ano ba talaga. Sobrang galit na din ba talaga sila sa China. Pero I think ano lang naman talaga sila eh. Sila yung some kind, parang mga brothers talaga ba na willing to protect yung mga kapatid din sa ano. 'Di ba? Mga brothers din. Sobrang blessed pa rin natin kahit papaano. Ang pagpapalakas ng kanilang pakikipagtulungan sa seguridad ay isang mahalagang hakbang sa pagtiyak ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Yun, nice. Ang pagpapalakas ng alyansa sa pagitan ng Australia, Japan at Pilipinas ay nagpapakita ng pagbabago sa kapangyarihan sa rehiyon. Okay. Habang patuloy na nagpapakita ng agresibong pagkilos ang China, ang iba pang mga bansa sa rehiyon ay nagkakaisa upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at mapanatili ang kapayapaan at seguridad. At maging ang mga parusa na ipinataw ng Amerika at Canada ay malaking dagok rin para sa China. Puti nga sa inyo. Ikaw, So, yun lang naman. So, again, ang video ito guys ay mula kay Historiador. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe sa video ito. So, yun, Historiador, subscribe nyo. Original video link in the description box below. Tapos, yun, malinaw pa sa klaro. Sobrang, I think sobrang good news yun para sa atin. 'Di ba? Na may ginawang action yung US at Canada na tinaasan yung taripa. Ang nagkakatawa lang talaga dito guys, hindi talaga matanggap-tanggap ng China. Ewan ko talaga sa bansang to. Okay lang sa kanila na sila yung gumawa ng mga panggigipit, panghaharas sa ibang bansa. Pero kapag sila yung ginawa ng ganun, magrereklamo, magsusumbong. Ano ba yan? Di ba? Natawa ako dun sa sinabi ng China na kakasuhan daw nila yung Canada dun sa World Trade Organization. Like, seryoso ba? Grabing mindset yan, Hindi pa nga nila nalutas eh. Hindi, wala na nga eh. Nalutas na nga, di ba? Yung pinag-aagawan natin yung WPS. Sa atin nga pumanig yung Tapos ngayon, hindi nila matanggap-tanggap. Tapos ngayon, sila gusto pa rin nila na idaan sa mga ganyan, mga legal battle. Bakit nila dinadaanan naman sa mga legal na yan, mga korte-korte? Dahil alam nila na kahit anong sabihin pa nila, anong paki nila sa Canada? 'Di ba? Kung yun yung gusto ng Canada. 'Di ba? At dahil wala silang magawa doon, dinaan nila sa korte na naman. Tapos yun, 'di ba? Kita nyo naman. Kapag natalo na naman yung mga yan, wala. Mag-iiyak na naman yan. I think talaga ang gusto mangyari ng China, kaya sila willing sila na pumunta dyan sa mga international court or world courts na yan, ay dahil gusto nilang makachamba ba. Chamba means ang gusto nila, maipanalo nila yan sa korte. Kasi kapag naipanalo nila yan, panghahawakan na nila yan habang buhay. Na diba, sabi ko sa inyo, kami yung tama, kami yung tama, kami yung tama. Mas may rason sila kung bakit kanila pwedeng harasin. For example guys, tayo, Pilipinas, tayo yung halimbawa nagwagi doon sa sa arbitral. Like for example, yung China. For example, nagwagi yung China na ipinagkaloob sa China yung WPS. Tapos tayo yung mawawala ng karapatan.
Kapag katatapak tayo diyan, kapag halimbawa ganyan may mga girian tayo, wala na, mas aggressive pa yan. Baka hindi na water cannon, baka totoong bingbing na yung gamitin. Ngayon lang talaga medyo nag-aalangan sila kasi yun nga, naipanalo natin eh. Kaya yung ginagamit na lang nila muna, mga water cannon, mga ganyan muna. Ayaw nila munang pasukin yung dahas. Kasi hindi sila gaanong confident eh. Especially like that, meron tayong Mutual Defense Treaty ng US, di ba? So same lang din dito sa Canada. Ang gusto lang nilang mangyari, parang inaano lang nila na kung makachamba ako na maipanalo ko to, yan yung panghahawakan nila. Ngayon, kapag naitalo naman nila yan, alams na. 'Di ba? Sasabihin na naman nila, hindi makatarungan yung desisyon ng korte. Bias yung korte. Gaganyan yan. Iiyak yan. Niwala ka sa akin. Ganyan noon yung bansa nila eh. Grabe sila mag-isip, men. Kapag papabor sa kanila, ang yayabang, sobrang yabang. Kapag hindi naman pumabor sa kanila, sila pa rin yung mayabang. Tapos, sige, iyak. Iyak ng iyak ng iyak ng iyak ng iyak. 'Di ba? Nakakaasar lang eh. So, yun lang naman muna. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang muna. Historiador, Filipino Easy. Like, comment, share, subscribe. Filipino Easy is out.